Ang tagal niya bago nag-release ng statement. Ha? Kailang beses na, maraming beses na pinag-uusapan sa social media, sa mainstream media, yung pahayag, yung sinumpaang salaysay nitong si Ramil Madriaga. Pero matagal bago nag-release ng sagot itong si Sara Duterte. Tapos nung naglabas siya ng sagot, napaka-general naman ng mga denials niya. Napaka-general naman ng denials niya. Ang tagal mong sumagot tapos yung ano mo, yung pahayag mo, general denial. Hindi ko kilala yan si Madriaga, sabi niya. Hindi ko yan nakausap. Wala akong binigay sa kanyang instructions. Yan, ganun lang ka-general. Pero may isang importanteng issue na lumabas na ito eh. Ang alam kong naglabas nito si Anton Montalban. Si Antonio Montalban. Si Antonio Montalban, ano yan eh, sumusulat yan ng mga article sa Vera Files. Hindi yan sumusulat si Antonio Montalban ng article sa Vera Files na hindi niya muna sinasaliksik, na hindi niya muna iniimbestigahan. Nasubok ko yan eh. Kasi mayroon akong pinost sa social media ko at mayroon akong vlog. Gustong isulat yun ni Montalban, ni Anton Montalban. Tumawag siya sa akin. Nag-message. Attorney, saan mo ba kinuha yung ano mo? Saan ang source mo ng sinabi mong ganito? Tinuro ko sa kanya yung source ko. Tapos kinuntak niya yung source. Talagang nag-research siya. Tapos ginawan niya na ngayon ng article niya sa Vera Files. Ganun. Ngayon, ganun kaano yan si Antonio Montalban. Ngayon, itong si Antonio Montalban, nagsabi siya na ganito. Ang bunso umanong anak ni Sara Duterte, ang godparent nito ay itong si Ramil Madriaga. O gusto nyo, i-verify nyo sa baptismal records. Ganun lang ang sinabi ni Antonio Montalban. Walang nagano doon, walang nag-react doon. Si Sara Duterte naglabas na ng statement pero hindi niya sinagot yung issue na yan. Ay syempre seryoso yung issue na yon, di ba? Sabihin ba naman ni Antonio Montalban na based sa nalalaman niya, ang ninong ng bunsong anak ni Sara ay si Ramil Madriaga at yan ay nasa records, baptismal records. Dapat naglabas na rin lang ng statement si Sara, isa yan sasagutin niya. Siyempre sasabihin niya, isa sa mga kasinungalingan na lumalabas na yung ninong daw isa daw sa mga ninong ng bunso ko naming anak ay si Ramil Madriaga. Tapos maganda, ipakita niya yung baptismal records ng anak niya. O tingnan nyo, narito yung mga godparents, nandito ba ang pangalan ng Ramil Madriaga na yan? Nagtataka ako, bakit naglabas siya ng statement, sagot kay Madriaga, pero hindi niya dininay na ninong ng anak niya, itong si Ramil Madriaga. Ano yun eh, yan yung isa sa mga sinabi ni Antonio Montalban sa kanyang post. Si Antonio Montalban, hindi naman yan troll. Hindi rin yan ordinaryong vlogger. Columnist yan. Journalist yan eh. Sumusulat ng kanyang mga article sa Vera Files. Kaya nung nakita ko yung post na yun ni Antonio Montalban, sabi ko, Anton, totoo ba ito? Ay, hindi nga siya magpo-post ng gano'n na hindi niya muna nakumpirma. Sabi niya, sa post niya, gusto niyo i-check niyo sa baptismal records ng anak ng bunsong anak nila Sara Duterte. O ngayon, naglabas si Sara ng statement, wala naman. Hindi niya sinagot yun. Anyway, mga kabunyog, pagpasok ng taong 2026, iimbestigahan na ng Kamara yan. Iimbestigahan din ng Ombudsman. Malalaman natin yan. Malalaman natin yan. Mga seryoso yung mga aligasyon ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Si Sara naman, dininay, pero general yung denial. Pagdating niyan sa Kamara, maglalabasan niya ng mga dagdag na ebidensya. Kasi sabi ng abogado ni Madriaga, si Attorney Palad, nirequest na daw nila nirequest na daw nila sa NBI na sana ma-request din sa korte, yung korte, Regional Trial Court. Nandun yung cellphone ni Madriaga, 3 cellphones yun. Ang custody ng ebidensya na yon ay ang korte. Kaya
pinapakiusapan yung NBI na kung pwede, kopyahin yung laman ng nasabing cellphones. Kasi mayroon daw doon mga log calls. Oh. Mayroon din daw doon mga pictures. At yung mga pictures daw na yon ay matibay na ebidensya ng mga delivery ng cash, ng mga pera. Based sa mga utos nila Sara Duterte. Kaya abangan natin yan. Hmm? Malalaman natin kung sino nga bang nagsisinungaling. Kasi sa parte ng mga DDS, dinidiscount nila itong si Madriaga. Sabi nila, Bikoy yan. Isa na namang Bikoy yan. Anyway, ang pagkakaiba naman ito kay Gutesa, ang pagkakaiba naman ito ni Madriaga kay Gutesa, hindi umaatras. Si Gutesa kasi gumawa ng sinumpaang salaysay. Pagkagawa ng sinumpaang salaysay, present siya sa Senado. Pagkatapos nun, hindi na nakita. Si Madriaga, hindi. Si Madriaga gumawa ng sinumpaang salaysay at sabi ng abogado, sana ipatawag siya ng kamara. Sana imbestigahan siya ng ombudsman. Ibig sabihin, siya pa yung nagsasabi na gusto niyang mag-appear sa kamara o sa Senado. Gusto niya ring ipatawag siya ng NBI o kaya ng ombudsman. Kaya itong si Madriaga hindi umaatras. Nasa offensive ito eh. Si Gutesa kasi, okay sana yung mga testimonya ni Gutesa. Ang problema, siyempre matapos kang maglabas ng pahayag mo, dapat handa ka rin na, kumbaga i-cross-examine. Dapat handa ka rin na tanungin sa mga sinabi mo para mapatunayan kung nagsisinungaling ka o hindi. Itong si Madriaga, mayroong sinumpang salaysay, notaryado yun. Pero handa siyang humarap. At mayroon pa daw mga dagdag na ebidensyang ihaharap kapag siya'y pinatawag na. Kaya aabangan ito. Aabangan ito. Ako, alam nyo naman yung stand ko, sinabi ko na. Hindi pa tayo lubos na nagtitiwala dito kay Madriaga. Kasi hindi naman natin kilala yan. baka nga naman pakawala lang yan. Pero abangan natin kasi hindi naman siya umaatras eh. Ang mahirap yung mga tulad ni Saldico. Ang dami sanang nalalaman ni Saldico pero hindi naman nagpapakita. Ganon din yung si Gutesa. Ang dami niya sanang sinabi. Kung talagang pinanindigan ni Gutesa yung mga sinabi niya sa kanyang sinumpang salaysay, pwedeng makasuhan na si Romualdez eh. Yun na nga ang problema dito kila Marcoleta eh. Sila Marcoleta sa kayong mga DDS, gusto nilang makasuhan si Romualdez. Ang problema, yung pinalitaw nilang testigo, si Gutesa, hindi naman nila pinalitaw na uli. Dapat palabasin uli nila si Gutesa. Sino bang nag-produce nun? Di ba si Mike Defensor? Saka ang nag-present si Marcoleta. Palabasin nila uli si Gutesa. Para pag lumabas si Gutesa at marami siyang mga ebidensya na ilalabas, matibay yung ebidensya niya, makasuhan si Romualdez. Yan yun eh. Kaya lang ngayon, hindi nagpapakita. So itong si Madriaga, kay Madriaga ngayon nasisentro ang atensyon. Isa sa mga sinabi ang nagsabi ang anak daw niya na bunso nila Sara, ninong si Madriaga, hindi si Gutesa, ay si Madriaga. Ang nagsabi niyan si Anton Montalban. Kilala ko yan si Anton Montalban. Kilala ko yan. Nagkita kami sa Europe nung pagpunta ko nung September eh. First time namin mag-meet yun ni Anton Montalban. Si Anton Montalban, yan yung mga yun yung mga nag-interview din kay Las Cañas, kay Matubato. Kaya matindi yan si matindi yan si Anton Montalban. Pagpunta ko nung September sa The Hague, yung sanang a-attend sana ako sa confirmation of charges hearing ni Duterte, problema hindi natuloy. Pero tumuloy pa rin akong pumunta doon. Kasi naka-reserve na yung mga ticket ko sa aeroplano, saka sa hotel eh. Punta ko doon, nandun si Anton Montalban, nagkita kami. Hindi expected yun Sabi ko nga, namumukhaan kita. Parang ikaw si Antonio Montalban. Sabi, ako nga. Attorney Enzo, salamat nagkita tayo. Sabi ko, oo, believe ako sa mga sinusulat mo sa Vera Files eh. Ngayon, nakita ko ngayon siya, may pinost si Anton Montalban na ang ninong
ng bunsong anak ni Sara ay si Madriaga. O si Anton Montalban ang nagsabi no'n. Naniniwala ako kay Anton Montalban kasi mahusay na journalist 'yan. Ngayon, pero si Sara Duterte hindi niya tinouch yung issue na yun. Bakit hindi niya tinouch yun? Napaka-sensitive na issue nun at saka yun, kung hindi naman totoo, ipakita mo yung ipakita mo yung baptismal certificate ng anak mo. Magkasubukan. Kaming mamamayang Pilipino, gusto namin makita. 'Di ba? 'Di ba mga kabunyog? Tayo gusto nating makita. Gutesa, ilabas mo ang nalalaman mo kay Romualdez. Gusto naming makita. Madriaga, ilabas mo ang nalalaman mo laban kay Sara, patunayan mo. Yun. Yun ang gusto naming malaman. Kaming mamamayang Pilipino, 'di ba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.